how to re-attract para magsisi siya at balikan ka. Yon, what's up? Kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So ito nga sa topic natin na kung paano tayo magpa-re-attract. No, kumbaga pa is magpapa-attract tayo muna or magpapa-attract tayo ulit sa partner natin or sa partner ninyo na binabaliwala ka or parang iniiwan ka na, inaayawan ka na, niloloko ka or kahit may someone man siya. No, na yung tipong parang binabaliwala ka na talaga. So ito ngayon, bakit nga ba humahantong sa ganito? Na parang wala na siyang pagtingin sa'yo. Na parang nawawalan ka na rin ng halaga pagdating sa kanya. So paano natin ito bawiin? Paano tayo magpa-re-attract na para ma-attract siya ulit sa'yo? Okay? So ito ngayon, isa-isahin natin, no? Una nga sa lahat is, i-explain muna natin kung bakit nangyayari ito. Okay? Una nga sa lahat mga utol. No, kasi sa relationship, actually, medyo malawak-lawak yung dapat nating pag-aaralan. Kasi hindi lang ganun kadali eh. Lalong-lalo na kapag may involved na ibang tao, na which is yung partner mo. Na kung kaya nating i-control yung ating sarili, pero pagdating kasi sa ibang tao, yes, kagaya sa partner mo, is hindi natin yan sila kontrolado. Hindi natin alam kung ano yung maaaring papasok sa isipan neto balang araw. Na pwedeng magbago, na pwede kang talikuran, at saka nakadepende rin kasi ito utol sa bawat pagtrato na kinikilos mo, no, para sa kanya. Actually, nagmamatter talaga ito. Na ito yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Na dito ka mababasa lalo ng partner mo. Dalawang bagay lang naman eh. Mapapahalagahan ka niya or mababaliwala ka niya balang araw. Depende ito sa pagtrato mo sa kanya. So, kailangan muna nating i-check kung paano ka magtrato sa isang partner. Kasi maaari utol na dyan nga nagsisimula na ikaw din pala mismo is may malaking pagkakamali, no, sa pagtrato mo kung paano ka magmahal sa isang tao. So ito ngayon, no, kasi mostly pagdating sa lalong-lalo na sa mga lalaki, ay binabasa din namin yung bawat kilos ng isang babae. No, kung gaano ka-importante sa'yo yung relationship na ito. That's why kung napapansin ninyo, marami talagang babae na naaabuso lang lalo ng isang lalaki. Kumbaga pa, lumalaki yung ulo ng lalaki. Yes, hindi lang yung sa taas, kundi pati yung sa baba, lumalaki ba? Lumalaki din lalo. Naghahanap ng ibang babae. No? So that's why kailangan ninyong mag-ingat sa bawat kinikilos ninyo. Kagaya na lang sa pagbibigay mo sa kanya ng lahat-lahat, ginagawa mo sa kanya lahat-lahat. So once na masesense or mababasa ito ng lalaki or ng partner mo na lalaki na uy, parang ganito ka-importante sa kanya yung relationship na ito. Parang takot siya na mawala ako, parang takot siya na masira yung relationship na ito. Yes. So diyan pa lang, which is validation na ito. Natatatak sa isipan ng lalaki na kahit sa subconscious mind yan lang, no, na kahit hindi niya sinasadya is parang kusa na lang ito. Napapasok sa isipan ng lalaki na makukonclude niya na uy, ibig sabihin, pwede ko palang gawin yung lahat-lahat. Kasi pagdating din sa aming mga lalaki utol, no, is kung hahayaan nyo lang kami, kulang na lang talaga is yung tipong may jowa kami pero yung kilos namin is parang binata pa din. Yes. So ngayon, nakadepende lang ito sa lalaki. Kung may pagmamahal ba talaga siya sa babae. Kung re-respetuhin niya rin ba talaga ito yung partner niya na to. Yes, depende sa lalaki. So pero kung mali din yung pagtrato na pinapakita mo is mas lalong lalaki yung porsyento na maaabuso ka or mawawala yung respeto ng lalaki sa'yo. So kagaya sa sinabi ko kanina, na kapag ikaw mismo pinapakita mo na ganito ka-importante yung relationship ninyo, na takot kang mawala, takot kang masira, ay yun na nga,
Instead na mapapaisip yung partner mo na, uy, napaka-importante para sa kanya. Pero kung minsan, utol, kabaliktaran yung maiisip ng partner ninyo, ng lalaki, na uy, okay pala to. Ngayong may takot siya, ibig sabihin is, pwede ko palang magawa lahat-lahat ng kagustuhan ko kasi siya mismo ay may takot na masira yung relationship na ito eh. So ibig sabihin, kahit makagawa ako ng kasalanan, kahit makagawa ako ng katarantaduhan is, meron at meron pa rin akong relationship. May partner pa rin akong naghihintay. Meron pa rin akong reserba. Oh. Yes. So that's why ito ngayon, humahantong na binabaliwala ka na. No? So, ngayon, kung binabaliwala ka na nga, ine-echapwera ka na, inaayawan ka na, kung minsan inaayawan ka pa, na mas lalo kang tinatakot. No? Kumbaga pa, isang reverse psychology pagdating sa lalaki, yung tipong akala mo hindi rin siya takot, akala mo talaga isang matapang na, kundi kung minsan, dahil na lang ito sa kampante, dahil na lang ito sa lumaki yung ulo niya, is, kumbaga pa, dahil sa ego na lang na, mas lalong tataas yung pride niya, dahil nga sa pinapakita mo, kundi, yun na nga, magtapang-tapangan na siya. Sige, kung ayaw mo na sa akin, edi, tapos na tayo. No, tapusin na natin yung relationship na ito. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay yung dikolor sa puti. Yes. So yun po kung minsan. Dahil nga talaga sa pagbibigay ninyo ng kampante sa isang lalaki. So pero ito na nga ngayon. Kuya Kiko, what if kung yes, ganun na nga yung nangyari. So kunento ko lang yon, in-explain lang natin para utol, no? Mabigyan mo rin ng leksyon yung sarili mo. Kasi kung ma-attract man natin siya ulit, kung ganun pa rin yung pagtatrato mo sa kanya, ay mauulit or maaari na mauulit na naman. Nababaliwalain ka na naman pagdating ng araw. Kuya Kiko, bakit ganun? Nagiging okay na kami pero pagdating ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ganun na naman, nababaliwala na naman ako. Ine-echapwera na naman ako, kinakalasan na naman ako. Yes. So that's why ayusin ninyo. No? Yung treatment na pinapakita ninyo. Huwag ninyo masyadong ipakita na sobrang mahal na mahal mo yung lalaki, na ganito ka-importante sa inyo yung relationship na ito. Binabasa po yan ng lalaki, utol. Yes. So dapat katamtaman lang, dapat balance lang. Don't do more if he is doing less. Kung kulang yung pinapakita niya, kukulangan mo din. Kumbaga pa, kapag nagbibigay siya ng 20, wag mong palagpasan or wag mong higitan yung 20 niya. Magbigay ka lang ng 10. Ganon dapat. Ha? Or sa bawat kinikilos niya din, sa bawat pag-e-initiate niya, huwag kang mag-initiate kung hindi rin siya kikilos. Yes. So ganun po yun. Na para yung lalaki mismo, na magpapakita or magpapadama sa'yo ng pagmamahal niya. Hindi yung puro ikaw. Diba? That's why kung napapansin ninyo, sa umpisa is okay yung lalaki, pero bakit nagfe-fade away to? Bakit nagfe-fade out? Dahil nga sa maling trato ko minsan. Yes. Same thing din ito sa inyo mga babae. May mga babaeng nagfe-fade yung pagmamahal nila sa mga partner nila na lalaki. Dahil din kung minsan sa maling trato din ng lalaki. Kuya Kiko, nawawala na ako ng gana sa kanya. Ayoko na sa kanya. Kumbaga pa, nabibigyan ng dahilan. Okay? So ngayon, ito. No? Sabihin man natin na nangyari na nga na na-echapwera ka na, binabaliwala ka na. So paano natin i-re-attract, no, para magsisi siya at saka babalikan ka? Kundi, walang iba, utol, which is, kailangan mong tanggalin din yung presensya mo muna sa kanya. Kung nasana siya na nandiyan ka palagi, no, na ganun nga yung conclusion niya na patay ka sa kanya, kailangan mo munang umatras. Kailangan muna nating iparanas sa kanya, no, yung situation na wala ka sa buhay niya. Yes, tanggalin muna natin yung buhay mo. Na dito natin siya bigyan ng panahon na makapag-isip-isip kung gaano ka ka-importante sa kanya. Kuya Kiko, paano ngayon yan? Kung meron siyang bago, ano ngayon? Dito nga natin ipagtimbang na dito natin malalaman na kung sino talaga yung pipiliin niya. Kasi kung pipiliin niya man yung babae na ito, is, lagi ninyong tandaan, nasa huli yung pagsisisi. Darating at darating pa rin yung panahon na magsisisi siya and then, babalikan ka. Magpaparamdam na naman siya sa'yo. Babe, sorry please lang, patawarin mo na ako. So may mga ganun. Yes,
So that's why makampante dapat kayo. Sa oras ng pag-atras ninyo, hayaan nyo muna siya. Hayaan mo muna siyang mag-aliw-aliw. At the same time is ikaw utol, bumalik ka ng tanaw sa iyong sarili. No? Mag-enjoy ka muna dyan. Mag-focus ka sa iyong sarili. Mag-focus ka sa trabaho mo. No? Mag-self-improve ka. Pagandahin mo yung katawan mo. Yes, and then yung tipong maging blooming ka. Yung tipong hindi ka nagpapadala sa problema. Na mas pinapakita mo na mas importante pa rin yung buhay mo kumpara sa relationship ninyo. Then, dito natin mari-attract yung lalaki utol na babalik kang ka-someday. Na yung tipong nakikilala niya yung bago niya na parang sablay na hindi maganda yung pag-uugali na at the same time nakikita ka niya na gumaganda, no, na wala yung presensya mo, na kung ano yung nakasanayan niya dati sa'yo is nawala po yun, hahanap-hanapin niya po yun. Mamimiss at saka mamimiss niya po yun. And then ito ngayon nakikita ka niya, nag-e-improve yung sarili mo. Hindi yung nagdadrama ka dyan, puro ka nalang kadramahan, iyak-iyak, nagmumukmok. Mas lalo ka pong aatrasan ng lalaki. Yes. So nakuha ba yung pinupunto ko? No? Once na magawa ninyo ito utol sa tama, sigurado, magagarantiya ko sa inyo na magsisisi yung isang lalaki at saka babalikan ka. Okay? And then sa may mga katanungan dyan, yes, you can leave a comment dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Yes, and then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, no, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Mag-set tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.